Ito na ang mga pinamiling Jollibee. Yes naman. Wish I was going to baby to Okay. Baby ko! Oh? May mauuwi na naman akong sabon. Baby! Wait for a bit. Mag-vlog tayo. She's hungry, probably. Easy na. We're gonna shower. Ah, diba? Ayos ang bathtub nila na eh. So, ito na nga mga auntie. For today's video ay pupunta tayo sa Philippine Embassy dito sa Washington, D.C. Oh my goodness! Para mag-oath taking for Philippine citizenship. Sa mga nagtatanong bakit kailangan ko po magpa-citizen kung ako ay Filipino naman ay dahil naging citizen po ako dito sa US. And once na maging citizen po tayo in other country ayon sa Philippine law ay nawawala ang pagka-Filipino citizen kaya need natin magpa-citizen ulit and personal na magpunta sa Philippine Embassy. So, nandito na tayo sa Philippine Embassy, dito pa din sa Washington. At syempre, late na naman kami. At alam mo na, Filipino time. Hanggang dito ba naman ay late pa din. Pero mabait talaga sila kasi na-accommodate nila kaming lahat. At lahat ng tanong ko ay nabigyan ng kasagutan. Marami po akong natutunan sa araw na ito, mga ante. Hi, good morning po. Good morning. Hi. Hello po. Good morning po. Good morning po. Okay, hi. Ako po si Consul Barbie po from the Philippine Embassy. Thank you po for taking the time here to reacquire your Philippine citizenship. So what you're holding right now po is your identification certificate. Okay po? Tingnan niyo po ulit. One level. Filipino Americans at birth. Okay po. Pero what they have to do is report their birth to the embassy or to the consulate where they were born. Para po they're properly registered with the Philippine Statistics Authority. So that's mailed lang po. For example, if you're here in DC na but your child was born in LA, then you only have to mail the documents to the consulate in LA because there are the civil registrar who will approve the report of birth application. Okay? Ibig sabihin din po, your children's children, kahit saan po yung panganak sa mundo, they're also Filipino citizens. Okay po, everybody on your bloodline. If you have children in the future po, please report their birth kasi lahat po sila ay Filipino din. So in case na po meron tayong mga kamag-anak na who were born here in the United States, and we're not aware that they're actually Filipino citizens because one of their parents was Filipino, or even if the grandparent was Filipino, so ibig sabihin po, generations, they can report their birth. Okay po? Yes, sir. If you have a child here, when you were still a Filipino citizen, your child is Filipino, the grandchildren are also Filipino. So please report their birth po, so they're able to get the free passports and they can enjoy the full rights and benefits of every Filipino citizen. Okay po? So ayan po, please, in your family, I state your name, solemnly swear that I will support and defend the Constitution of the Republic of the Philippines and obey the laws and legal orders promulgated with the duly constituted authorities of the Philippines. So, we're still here in Washington, D.C. So, ito na nga mga auntie. Tapos na tayo sa oath taking at tayo ay dual citizen na. So, it means tayo ay Filipino na ulit. Yes naman! At ngayon naman ay pupunta tayo sa Jollibee at sa mga pasyalan dito sa Washington. Isang araw lang po kami dito mga auntie, kaya di natin malilibot lahat kasi yung citizenship lang talaga ang sinadya namin dito.
At wala talaga tayong budget magbakasyon. Oh my goodness. Ito na nga ang mga nabalitaan ko na marami nga daw sikat na pasyalan dito, mga ante. Mostly mga historical buildings dahil ito ay capital ng Amerika. Kaya marami silang monumento sa lugar na ito. Ngayon naman ay nandito na tayo sa Jollibee, Virginia. Wow, biglang napunta sa Virginia, no? Pero ito kasi ay malapit dun sa border ng Washington. Malapit doon sa embassy. So, plano sana namin ay picturean si baby for her 5th month kasama ang statue, but they don't have the statue sa outside. Was a shock. Outside talaga. Bestie. So, ito na nga yung mga in-order namin. Marami kami mga tinake out mga auntie dahil 7 hours away pa ito mula sa bahay. Wala kaming Jollibee sa Tennessee. So sad. So, dito naman sa kinatatayuan ko ngayon, mga auntie, ay makikita ang US Capitol. Ano ito? Dito nagmi-meeting ang mga legislature at congress nila. Ano ang legislature? Wow! Ito yung mga mambabatas nila. Tapos, ito ay sumisimbolize sa American people and government nila. So, dito lang tayo sa malayo, hindi tayo makakapasok, pero at least nakita natin, di ba? Ito naman yung Lincoln Memorial. Wow, so Lincoln Memorial sa Shell. Hindi na natin siya mabababaan dahil limited time nga lang tayo dito mga ande. Next naman natin ay itong Washington Monument para sa kanilang first president na si Mr. George Washington. Kaya naman pala Washington ang pangalan ng state na ito. Reporter Rampeg. Okay, so 555 feet daw ang taas nito. Wow! At pwede kang pumanik sa taas. May elevator naman, pero kung gusto mo na hagdan, charot, walang hagdan. So, libre lang po ang ticket, pero may $1 reservation fee at kailangan 1 month in advance ang pa-reserve. Kaya di kami nakapanik. So, next time siguro. Sayang. Pero next time. Ito naman ay ang World War II Memorial to honor the American Armed Forces na lumaban noong World War II. Meron itong 56 pillars na nakalagay ang 48 states at mga districts na sumuporta sa digmaan. Bakit may Atlantic and Pacific? Kasi back in the day, merong labanan around Europe and Atlantic. Tapos meron ding Asia and Pacific. And alam nyo ba, nakasama ang Philippines dyan? O, di ba? Gulat kayo, no? Ako rin eh. So, yun nga, meron tayong pillar dyan na isa na nakalagay ay Philippines. Dahil nagstay sila before sa Bataan, Corregidor, and mostly sa Leyte. Nasa history po yan, pero hindi ko siya na-videohan, mga auntie. Sayang talaga. Pero next time, siguro, babalik tayo dyan para mag-picture video yan. Papakita ko ulit. Ngayon naman ay nandito sa ating harapan ang White House kung saan makikita si Mr. President Trump. Wow naman! Pero di na tayo makakapasok. Next time na lang. At least sa Suliapan, di ba? Hello, so nandito kami ngayon sa first area ng Virginia. Like 2 hours and 40 minutes away from the house. Pahingayin muna natin si baby. Ang hirap pala may kasamang bata kasi every 2 hours, kailangan pagpahingayin siya, kailangan nilabas siya sa sasakyan. Harap ng diaper and then pa-bebe. So, si baby ko. Oh. Mahamog na. Ay, nakabalot si baby. Tapos, syempre, CR muna kami. Si daddy nandun sa sasakyan.